Kamusta po ang lahat? So, yung mga nakaraang tutorials po natin, about sila sa basic guitar terminologies, mga importanteng parts ng gitara, at yung tungkol sa pagtotono. Ikalawa po, tinalakay natin yung A chord. Dun sa pangatlo, tinalakay naman natin yung B chord. So, for today, ang i-discuss naman po natin ay yung sunod na letters sa alphabet. So, C chord. So, ang C chord po may tatlo siyang variation. So, uumpisan po muna natin siya doon sa version na pang beginner. Okay? So, tatlong daliri po yung gagamitin natin sa pagtipan ng C chord. Ito pong tatlo na to. So, ring finger, yung gitna natin, tsaka yung ating index finger. So, sa pagtipan ng C chord, mag-start po tayo doon sa A string. Yung A string po natin is yung pangalawa sa taas. Ito po. Yung makakapal na kwerdas. Okay? Tapos, mag-umpisa po tayong titipa dito sa pangatlong fret. So, 1, 2, 3. So, third fret. Okay? Tapos po, ganito yung magiging itsura ng ating daliri. Yung ring finger natin, dun siya sa A string. Ito po, A string. Dito siya sa pangatlong fret. Ayan po yung C. Tapos yung pong mid finger natin sa second fret. Sa D string. Ganyan po yung itsura ng unang dalawang daliri natin. Tapos yung index finger naman po natin, doon siya sa B string sa first fret. B string first fret. So middle ring finger, A string, third fret. Middle finger, D string, second fret. Tapos yung B string, first fret sa index finger. So, tinalakay na rin po dati natin na kung magagawa natin sa umpisa pa lamang, gamitin natin yung thumb pang mute. So, bali, i-mute po dapat natin yung ating E string or yung pinakataas na kwerdas. Kung kaya po, bali nakaganito siya sa pangatlong fret. Para wala po siyang tunog. Ganyan po yung goal natin. Dapat hindi po siya tutunog. Or, kung hindi po natin kakayanin, kung halimbawa, kamukha ko, hindi ako gifted na malaki yung palad ko, iwasan na lang po natin na touch natin yung ating E string or yung pinakataas na string. So, kapag nakapwesto na po yung daliri natin ng ganito, kamukha nung diniscuss natin kanina, ang pag-strum po niyan is mag-start tayo dun sa A string or yung string na pangalawa sa taas. Hanggang dun sa E string, open po siya. Kapag sinabing open, kagaya na napag-usapan natin dati, wala po siyang nakapindot. Bali, ganyan po yung tunog niya. So, ganito po yung buong tunog ng C. Muli po, itong version ng C na to, yung ganito yung pagkakatipa, is para sa mga beginner. Yung mga nag-start pa lang po na mag-aral mag-gitara. Okay? So, bakit natin ginawa na from A, we switch to B, tapos ngayon, nag-switch tayo to C? Kasi, yung A chord, kamukha na sinabi natin, mas mababang B. So, ang ibig sabihin, ang B is mas mataas na A. And yung C naman po is mas mataas na B. Okay? Again po, mas mababa sa B is A, mas mataas sa A is B,
Ang mas mataas naman po sa C is, or ang mas mataas naman po sa B is C. Pero ang kaibahan, kung nag-move tayo ng dalawang fret, so dito po yung A natin, i-move natin siya ng dalawang fret. Tapos ganito yung magiging tsura ng B natin. Ito po yung medyo komplikadong version na. Okay? So instead of 2 frets, isang fret lang po ang iuusog natin papunta sa sa katawan ng gitara. So 1. Ayan po. So nakabar po yung index finger natin dun sa 3rd fret. Mag-start po tayong titipa kamukha ng simplified version dun sa A string 3rd fret. Muted pa rin po itong E string natin. Ito po. So, nasabi ko na rin dati, yung ginagawa ko po kasi hindi masyadong malaki yung kamay ko is yung tip po ng aking index finger is parang nakadampi siya ng kaunti dun sa ilalim. Hindi po siya nakatipa ng buo. Dito po ako sa ilalim para muted. Ayan po. Yan po yung goal natin. I-mute natin yung E string natin. Okay? So, instead na dalawang fret, isang fret lang po yung i-advance natin. So, ito yung A. Ito po yung A. 2nd fret. Ibabar dito sa 2nd fret. 4th fret naman nun yung parang itsura ng A. Ito yung B. Tapos pag pumunta tayo sa 3rd fret, move din natin yung tatlong daliri natin nun from 4th fret to 5th fret, or yung pinakaunang fret na may isang tuldok. Ito po yung mas komplikadong C. Tignan po natin or pakinggan po natin yung tunog niya, no? Ito po yung simplified. Ito po yung medyo pang advance ng kaunti. Magkatunog. And kamukha po nung A and B na may power chord. So from here sa 5th fret, tas ganito po yung itsura ng ating tatlong daliri. I-move natin siya ng 2 frets papunta sa katawan nung gitara. So 2 frets, ito yung B. And kamukha nung ginawa natin kanina, instead of 2 frets, magiging 1 fret lang po ang i-advance natin para sa C chord. Dito po tayo niyan. So ito na po yung ating 8th fret. Nakabar ka sa 8th fret. Tapos ganun pa rin yung itsura. Pakinggan po natin yung tunog. So compare po natin yung tatlo. Yung pang-beginner, yan po yung tunog niya. Again po, mula lang sa A string tayo mag-i-strum papunta sa E string dun sa pinakailalim, open. Medyo complicated. Ito po siya. Yan po yung tunog niya. Tapos yung power chord niya sa 8th fret. Yung ring finger natin sa E string, 10th fret. So, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung pinky natin, dito siya sa D string, 10th fret pa din. Tapos yung middle finger natin sa G string sa 9th fret. Magkatunog pa rin po yan. Ganun pa rin po yung tunog niya. So, 1. So, iba-iba po yung way na tinipa natin yung gitara, pero yung end result niya or yung tono niya is magkakahawig po. So, kung ikaw ay beginner, we strongly suggest na ito po yung gawin nating tipa. Muli po, 3rd fret, A string for the ring finger.
Tapos po, yung D string, 2nd fret, middle finger. Open po yung ating G string. Make sure na hindi natin siya tinatamaan. Tapos, yung B string, 1st fret for the index finger. Open na naman po yung pinakababang E string. So, yung tunog po ng G string natin. Yan, open. Tunog ng E string natin, open din po. Okay? So, natalakay na po natin yung pinakaunang tatlo na letters ng alphabet na pinakaunang tatlong chords din na diniscuss natin, A, B, and C. So, ulitin lang po natin. 2nd fret po si A. Magiging 4th fret po si B. Ang kaibahan, ito pong tatlo yung titipa. Ibabar po natin dito yung ating index finger. Naka-mute po yung E string. And sa 4th fret po tayo nun sa forma ng A pa din. And then, yung dinidiscuss natin today, instead of 2 frets ang i-move natin to the right, mag-move tayo ng isang fret lang. Ito yung C na medyo komplikado. And kung dito naman, power chord na A, from 5th fret, i-move mo siya to the 7th fret. For the B, i-move natin siya to the 8th fret, yung nakabar natin for C. Okay? Ganyan po talaga yung sequence na diniscuss natin sila kasi nga mas mataas na A is B, mas mababang B is A, at mas mataas na B is C. So, para ka lang pong kumakanta ng alphabets talaga. So, sa susunod na tutorial po natin, ang tatalakayin naman po natin ay ang D chord or yung mas mataas na C chord. Okay? Kamukha po nung sa C, meron siyang pang beginner version. Meron siyang parang mid na version. Medyo complicated na rin siya since bar chord siya. And meron din po siyang power chord. Okay? So, pakitandaan na lang po yung tunog ng C. Open or muted yung E string. Open yung G string. Open yung E string sa ilalim. And ang umpisa ng pag-strum is from the A string. Ito yung basic form. A more advanced form, yun dito. Same pa rin po. Sa A string pa rin tayo unang titipa. And then yung power chord niya. 8th fret. Dito naman po, lahat ng string ng gitara dapat tatamaan natin. From E string to A, to D, to G, to B, to E. Okay? So, yun po yung ating tutorial for today. Abangan po ninyo yung usapan natin about sa D chord. Ako po muli si Kong Jones ng Kindy Channel. Pag-i-subscribe na lang po para mapanood ninyo yung mga susunod pa nating tutorial. Again, sana po makatulong ito dun sa mga nag-uumpisa pa lang tumugtog ng gitara. Hanggang sa muli.